natin itong balita ng DZMM Teleradyo patungkol po sa posibleng kasong kaharapin ni Mark Cubeta dahil nga po sa pagpepresenta sa Senado ng bogus na witness at artistang hindi marunong umarte. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Kapareho na ho ka, attorney, nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung, ano pa yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Cubeta, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinangapahan niya. Nagsisinungaling siya. Kasi pwede naman pala yung firma. So, he can be liable for perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho din yung paggamit ng taking of fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ko yung nag-sponsor sa witness na yan. At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan ko sa harapan. Kung naman ng oras. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, ano po yun din ang naling sa fraud na nangyari? Sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede mo siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, bilang isang abogado, kung alam niya na mayroong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So, it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Magbibigyan naman sila ng due process. Makakalutin naman sila kung sakasakaling iakabla sila o they're held accountable. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility nito nga kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho baka peke na kasi peke, oo. Hindi na ho ng RTC. It is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito yung demolished yun. It's even a crime, it's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya, maalala niyo, nung magsimula siya magsalita sa Senado, tanong pa siya separately. So yung sabay-say niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another piece of evidence. So, of course, it will still be valid kasi under oath naman, pero maaaring maapektuhan ditong fraudulent na pagkanotaryo ng similar statement niya. So, maaaring ma-infect. It does not invalidate yung kanyang statement under oath sa Senado. Pero yung credibility, kaya na nakita niya, mabanggit no, maaaring mag-suffer. So, sino po yung sino po yung, kasi if I'm not mistaken, yung naging pagpapasya ng Manila RTC Branch 18 ay tinatanong na yung DOJ kung ano ba, kakasuhan ba to itong si Gutesa. So, nasa DOJ po yung pagpapasya kung kakasuhan itong si Gutesa? Pwedeng DOJ, pwedeng Supreme Court kasi pwedeng sa abogado, pwedeng Supreme Court, pwedeng IBP, pwedeng DOJ. Yung pag-intang sa fraudulent notarized document, revised penal code yan. So, Department of Justice, mga piskalya ang may hawak yan. Ayun. So,
dahil nga eto nga si Gutesa ay pinag-iisipan na peke ang kanyang daladalang papeles, hindi po pwede yung palusot ni Marcoleta na nag-take oath naman daw. Nag-under oath naman daw, so kahit daw yung dalang papeles na yon hindi man notaryado, peke man ang notaryado, ang importante daw nag-take oath doon sa Senado at etong kumbaga pahayag niya, binasa rin naman niya. So, ibig sabihin nga, eto nga si Gutesa, meron talagang pananagutan sa batas. Dahil nga po, di ba, kung ikaw ay may daladalang peking papeles, hindi notaryado na statement, peke, at falsified. Falsification of public documents na yan, tapos sama mo pa perjury. Yun po yung paliwanag. Ano naman, kumbaga, ito naman kasi parang pakawala naman talaga tong taon to at wala naman talagang paninindigan. Bakit? After po ng Congress hearing, hindi na po ito, Senate hearing, hindi na po ito nagpakita sa kaya DOJ Secretary noon na si Boying Remulla, at wala po itong kumbaga ginawa na after po na lumabas sa Senado, ito po ay nagtago na at hindi na po mahagilap ngayon. Diba? So kung ito talaga, totoo mga pinagsasasabi nito, hindi ka magtatago. Pala yung aabangan natin sa mga darating na araw kung ano yung susunod na magiging hakbang ng DOJ matapos nga yung desisyon ng Manila RTC. Teka lang. Wait lang. Kasi nga nagsilabasan na yung mga salin ng mga senador natin. Kasi may mga nagsasabi na, teka lang naman, totoo ba to? Parang ang liit. Parang titignan daw yung lifestyle nito na ilan sa mga senador. Parang hindi naman, di ba? Parang hindi natutugma. Paano po magiging kasalanan kapag ikay nagsinungaling sa iyong salin, Attorney Cayosa? Dalawa ko ang kasalanan dyan. Number one, perjury, because nagsalin ko under oath. Kung sinobra mo yan, kung kinailangan mo at napatunayan na gano'n nga ginawa mo, hindi nagsisinungaling ka. Under oath of perjury. At pangalawa, yung mismo sa Sunset Law, mas mataas pa ang penalty nung hindi pag-declare ng katotohanan sa iyong Sunset. So, dalawa ko ang pari nilang panagutan. Pangatlo, pwede rin silang kasuhan sa unethical conduct of a public official. Pero hindi po tayo kasing batas na ganyan. Parehong nabanggit yung kay Gutesa, perjury. Yung pagsisinungaling sa salin, perjury. Ano po ba sa Tagalog yung perjury para po dun sa mga nakikinig sa atin? Well, ang perjury ho, yung hindi pagsasabi ng totoo, yung pagsisinungaling under oath. Recently ho, noon parang mababa na penalty, tinaas-asan ng korte. So, I hope it will be parang warning sa lahat na mas mataas ng penalty. At sana kung seryosohin kasi ang dami na kong kasing ganyan, pinapalusutan, hindi kinakasuhan. Siguro maganda rin yung abogado, ginamit ang pangalan, siya na mismo mag-file kasi he's also an agreed party. At sana hindi ka natatapos lang sa pag-sumite ng salin, meron din bubusisi. Talaga pong hindi bagay. Alam nyo yung mga lifestyle nitong mga senador nito sa kanila inilabas na salin. Katulad na lang nitong si Chis Escudero. Nagregalo daw po ito ng, yun na rin sa video na napanood natin, dito sa regalo niya kay Heart Evangelista, nasa 57 million daw po ang halaga ng isang isang singseng na yan. Kasi yung pong singseng na ibinigay, napakalaking halaga daw po noon. Isa yon sa mga pinaka-expensive rare gem na available sa market. Kaya po hindi bagay. Paraiba ring yun, 55M yata. Di ba? Si JJ ako yon. Paraiba nga po. Sabi nga mismo ni ni Heart Evangelista, Paraiba. Wow, Paraiba! Sabing ganun, di ba? Kaya ewan natin kung ito ba nga si Chis Escudero ay nagtatalaga ng kanyang sariling salin na tama, accurate sa kanyang kayamanan. Pero mabalik tayo dito kaya
Orly Gutesa at dito kay Marcoleta. Dahil nga nag-present si Marcoleta ng nag-present ng isang bogus na witness. Kapag po ito'y napatunayan na talagang inilabas nila tong si Gutesa para lamang iligaw ang issue, para po iligaw ang investigasyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, si Marcoleta po ay dapat talaga ding makasuhan at maipakulong dahil nga po sa paggawa ng mga ganitong katarantaduhan sa Senado. Kung meron pong pagkakasala si Marcoleta, di ba, pagbayaran niya. Hindi pwede yung palusot na malay ko ba kung ano yan, kung talagang nanotaryo yan o hindi. Hindi po pwede yung ganong palusot. Di ba? So, abangan natin kung ano ba talaga mangyayari dito, kung makakasuhan ba talaga tong si Marcoleta at etong si Gutesa, kasi nga po, sabi po nung korte sa Maynila, yung pirma ng judge o ng pirma nung nag-notarize ay pineke, forge. Tapos yung pong etong papeles ay kumbaga hindi po notaryado talaga. So yan po ang aabangan natin, ang update na yan kung kailan makakasuhan si Gutesa at si Marcoleta. Si Marcoleta dapat talaga makakasuhan niya kasi halatang-halata naman gumagawa ng katarantaduhan to si Marcoleta sa Senado. Hindi naman maitatanggi. Kitang-kita naman natin na ang pagsusway niya ng issue at pagprotekta sa mga Duterte, yan talaga ay kitang-kita habang nagaganap ang Blue Ribbon Committee hearing. So, abangan po natin update dyan.